Ang purpose ng parts, yung mga hindi nagamit na layer, mga blocks, text, pwede niyang alisin para hindi lumaki yung file or walang masyadong basura, no? Halimbawa, dito sa nakikita nating drawing, no, lagyan natin ng layer. Halimbawa, lagyan natin ng layer itong dimension. Tapos ito, halimbawa, gawin natin ng wall. Ito naman, halimbawa, ito objects at lagyan pa natin ng ibang layers, no? Pwede nating i-type muna yung layer, no, or LA, yung shortcut command ng layer. O i-review na rin natin yung layer. Tapos kung gagawa tayo ng layer, pindutin lang natin ito, new layer. Tapos tatype lang natin dito. Halimbawa, meron tayong layer na wall. O yung mga wall natin, lalagyan natin ng pangalan na layer, no? Tapos lagyan natin ng kulay. Tapos lagyan natin ng technical pen, no? O yung line weight, yung kapal, no? O halimbawa, ito yung kapal niya. Pwede rin naman nating lagyan ng line type, no? Kung gusto nating maglagay ng line type, pwede tayong mag-load. O parang review na rin ng layering ito, no? O halimbawa, continuous na lang. Ito na lang, no? Tapos halimbawa, meron tayong mga dimension, no? O click lang natin ito, new layer. Tapos lagyan natin ng name, dimension, no? Tapos lagyan din natin ng kulay, yung dimension. Halimbawa, ang kulay ng dimension, kulay red, no? Yung kapal niya, kung ano yung kapal, pag pinrint, o halimbawa, ito yon 0.20. Tapos maglagay din tayo ng ibang layer, halimbawa, objects, no? Yung color ng objects, kunwari, green. Yung kapal niya, halimbawa, 0.15 na lang. Tapos sa new uli, meron pa tayong layer. Halimbawa, kunwari lang ito, roof. Ang color ng roof, halimbawa blue. Halimbawa, ang line type niya, this time, lagyan naman natin ng line type. Halimbawa, maglo-load ako. Halimbawa, dash. Tapos, click ko lang din ito, then okay. Halimbawa, maglagay pa tayo ng iba. Doors and windows, no? DW na lang. Tapos, ano yung kulay niya? Halimbawa, magenta. Yung line type niya, halimbawa, continuous. Ang kapal niya, halimbawa, 0.2. Ito yung paggawa ng layering, mga boss, no? Parang review na rin ito, no? Then, pag natapos na, i-close lang natin. So, nung nag-layer tayo, etong mga ito, type natin LA, nilista pa lang natin ito. Hindi pa natin siya ina-apply, no? So, to apply layer, select object. Select natin yung mga object. Halimbawa, itong dimension. Yung pag-apply niyan, pag na-select na, dito yung pag-apply ng layer, no? O halimbawa, click natin yung dimension. Kailangan i-by layer natin, no? Ito yon. Ayan yung pag-apply ng layer, then escape. Ayan, no? O, halimbawa, ito, lagyan natin ng layer na wall. O, select lang muna natin. Tapos, hanapin natin dito yung wall. Tapos, by layer. Ito yon, no? And then, escape. O, halimbawa, yun lang ang nilagyan natin, no? Ang kagandahan ng naka-layer, mga boss, pwede nating i-on and off yan, no? Halimbawa, yung dimension, ayaw nating i-print. O, pwede nating i-off, oh. Kung gusto nating i-print, pwede nating i-on uli. O, ito naman, ganun din naman, yung press ento. Ayan, no? Yung kagandahan ng naka-layer siya, no? At kung ayaw naman nating ma-erase, pwede nating i-lock. Halimbawa, itong dimension, i-lock natin. Ayun, no? Ayun. So, pag in-erase mo yan, yung mga naka-lock, hindi ma-erase. Ayun, no? Na-erase yung mga hindi naka-lock, pero itong dimension, hindi siya na-erase. Ando lang natin, no? So, kung gusto mong i-unlock, click mo lang. Ayun, no? Yan ang kagandahan ng naka-layer. Parang review lang ito, mga boss, no? Although meron na tayong layer topics ng mga nakaraang videos, so ni-review lang natin.
Ngayon, ang susunod na i-discuss naman natin ngayon mga boss, yun namang purge, no? So, ang kagandahan ng purge mga boss, etong mga layer, kung halimbawa, ang ginamit lang nating layer dito, yung dimension at saka yung wall, no? Hindi naman natin nagamit etong ibang ito na layer. Ayaw nating maraming basura dito o sagabal. Gusto natin, no, yung nagamit lang natin, yun ang makikita dito. Pina-purge yan, no? Diyan tayo papasok sa purge command, no? I-type lang natin yung purge para magamit natin. Ito yon, then enter. Tapos dito makikita natin merong blocks, merong mga layers, line type, materials kung nagre-render tayo, no? Mga text na hindi nagamit. Pwede naman nating alisin yung mga sobrang hindi nagamit, no? So halimbawa yung layers natin, no, kanina. So i-check lang natin dito. And then yung mga hindi naman kailangang i-purge, no, pwede nyong i-uncheck, no? And then pwede nyong pindutin ito, purge check items, no? So click natin ito. Tapos purge all check items, click lang. Ayun na yon, no? So tingnan natin kung ano yung mangyayari, then i-close natin. Ngayon kung titingnan natin itong layer mga boss, ayun, no? Kanina merong roof yan, tapos merong objects, tapos merong DW or doors and windows. Ngayon wala na. So ibig sabihin dinilit, no, pagka nag-purge tayo. So yung mga hindi na-apply o hindi nagamit na layer, aalisin niya. Yung mga hindi nagamit na blocks, yung mga hindi nagamit na text style, aalisin niya. Ayun yung kagandahan ng purge mga boss, no? Inaalis niya yung basura, pinaliliit niya yung file, no? Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, no, itong paglalagay ng eksaktong sukat, no? This time, no, sa line, sa polyline, sa multiline, no? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, wag niyo po muna palang kalimutang pindutin yung subscribe, no? Pero isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisa na po natin yung paglagay ng eksaktong sukat sa line muna, no? Yung ilalagay nating sukat sa line, etong tinatawag na polar coordinates method, no? Etong polar coordinates method, merong angle na sinusunod ito, no? So, ito yon, lapitan ko lang ito, no? So, yung angle na sinusunod niyan, kung nandito yung point natin to the right, straight yan, no? Zero angle yon, no? Kung pataas naman yung line na gagawin natin, 90 degrees yung angle niya. To the left naman, straight siya is 180 degrees. Kung pababa yung line natin is 270 degrees, no? So, ito yon, counterclockwise from 0 to 360 degrees pwedeng gawin, no? Yung line using polar coordinates, no? Halimbawa, gawa tayo ng line using polar coordinates, magla-line tayo. Pindutin ko lang yung line o kaya pwede nating i-type yung L, no? Yan yung shortcut command ng line. Tapos click tayo. Ngayon kung yung line natin gusto natin magmula rito, gusto natin gawin na 45 degrees, pwede nating i-type, pindutin natin yung shift, tapos pindutin natin yung at. Ito yon, no? Tapos ilagay natin yung haba ng line na gusto natin, no? Halimbawa, ang haba ng line 8 meters, tatype natin doon. Yung angle sign, ito yung shift, pindutin natin yung less than, ito yon, no? Tapos 45 degrees, type natin 45, then enter. So ito yon, no? Ito yung line natin na 7 meters pero ang angle niya is 45 degrees, no? So check natin. Gawa lang ako ng line dito sa baba. Tapos lagyan natin ng dimension na subukan natin, no? Para malagyan ng dimension ito, check natin na meron tayong dimension. Yung paglagay ng dimension nito, no, pwede nating pindutin yung aligned kung naka-slant yan, end to end. So ito yon, no? So 8 meters siya. Kung nagustuhan nyo itong topic natin mga boss,
Huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.